Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Limoy. Matagal ko nang pinag-iisipan kung isusulat ko nga ba itong kwento ng buhay ko o hindi. Kasi tuwing naaalala ko ay parang bumabalik lahat ng sugat. Pero gusto ko lamang ilabas ang bigat na ilang taong ko ring dinala sa dibdib ko. Sana po ay mabigyan mo ng pagkakataon ng kwento ko. Hindi para kaawaan kami kundi para magsilbing paalala na sa kabila ng pinakamatinding dilim ay pwede pa ring makakita ng liwanag. Alam mo, Papa Dudut, sariwang-sariwa pa rin sa utak ko yung araw na yon. 9 na taong gulang pa lamang ako noon. Ang mga kapatid ko si Makmak, 7 at si kulit na bunso namin ay 4 na taon pa lamang. Bata pa talaga, ang alam lang namin noon ay maglaro sa putikan. Maghabol ng tutubi at mag-abang kung anong ulam ang meron sa pagkainan. Isang maagang Biyernes yon, wala pang sikat ng araw, ginising kami ni Mama. Sabi niya ay magbihis daw kami ng maayos. Tuwang-tuwa naman kami kasi akala namin ay mamamasyal kami sa bayan, hirang-bihira kasi kaming lumabas na pamilya. Si Papa naman ay seryoso lamang ang mukha habang bitbit ang isang lumang bag na telang kulay asul. Puno ng damit. Naglakad kami papunta sa highway doon sa terminal ng bus sa probinsya namin. Malamig pa ang simoy ng hangin at ramdam ko yung excitement sa dibdib ko. Sabi ko pa kay Makmak, baka bilhan tayo ng laruan ni Papa. Todong ngiti naman si Makmak habang hila-hila ang laylayan ng short ko. Nang dumating ang bus na may karatulang Cubao via Manila, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Huminto ang bus sa tapat namin. Umuungal ang makina at umuusok ang tambutso. Sumakay si Papa, bitbit ang bag, sumunod si Mama, pero bago siya tuluyang umakyat sa hagdanan ng bus ay lumingon siya sa amin. Walang yakap, Papa Dudut. Walang halik, walang I love you o magpapakabait kayo. Tumingin lang si Mama sa akin. Diretso sa mga mata ko at sinabi ng Limoy, hawakan mo ang mga kapatid mo. Huwag kayong aalis dyan. Hintayin nyo si lolo ninyo at parating na yon. Babalik din kami kaagad. At doon sumara ang pinto ng bus. Napanood ko kung paano umandar ang bus papalayo. Nakadikit ang mukha ko sa railings ng waiting shed. Pilit kong hinahanap ang mukha ni na Mama at Papa sa mga bintana. Pero mabilis silang nilamon ng usok at ng layo. Kuya, nasan si Mama? Bakit hindi tayo sumakay? Tanong ni Kulit habang kinukuskus ang mga mata niya. Babalik din sila. Kulit, may bibilin lang sa Maynila. Sagot ko kahit sa loob-loob ko. May kung anong malamig na takot ang nagsisimulang gumapang sa puso ko. Maghapon kaming nag-antay doon, sumikat ang araw, uminit, tumapat sa ulo namin hanggang sa magsimula ng lumubog. Ang dumi na namin, gutom na gutom at iyak ng iyak si Kulit. Doon lang kami inabutan ng lolo naming si Ambo. Tahimik siyang lumapit, may daladalang lumang tsinelas at sako na may lamang kaunting gulay.
Tumingin si Lolo sa highway tapos ay tumingin sa amin. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na punong-puno ng pagod at ng bigat. Tayo na. Yun lang sinabi ni Lolo. Walang paliwanag pero sa tono ng boses niya, alam ko na. Iniwan na kami. Samantala dinala kami ni Lolo sa maliit niyang barong-barong sa gilid ng sapa. Gawa lang sa tagpi-tagping nipa, plywood at bubong na may mga nakapatong na lumang gulong para hindi liparin ng hangin. Dito na nagsimula ang bagong buhay namin. Buhay na walang magulang. Si Lolo Ambo ay matanda na papadudot. May rayuma siya at halos hindi na makarinig ang kaliwang tenga. Bihira siyang magsalita sa unang ilang linggo. Sinubukan niyang maghanap ng makakain namin. Nagtatanim siya ng kamote, nangunguha ng kangkong sa sapa. O kaya naman ay gumagawa ng uling kapag kaya ng katawan niya. Pero halatang halata ko na nahihirapan siya. Isipin mo sa edad niyang malapit ng mag-60, bigla siyang nagkaroon ng 3 pinalalaking apo. Kapag gabi ay naririnig ko si Lolo na umuubo ng malakas tapos ay may kasamang daing habang hinihilot ang mga binti niya. Gamit ang natitirang langis ng niyog. Nung una'y umaasa pa ako araw-araw. Tuwing umagay nakaupo ako sa tapat ng pintuan. Nakatingin sa daanan. Iniisip ko na baka ngayong araw ay darating ang sulat. Baka ngayong araw ay may kakatok at sasabihing, "Limoy, pinapadalahan kayo ng pera ng mama mo." O kaya naman ay baka biglang bumaba si Papa sa tricycle at may dalang isang kahon ng grocery. Pero lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Walang dumating na tulong. Walang padala. Walang tawag sa kapitbahay na may telepono. Walang kahit na anong balita. Para kaming mga basurang itinapon sa gilid ng daanan na tuluyan ang nakalimutan ng nagtapon. Unti-unting naubos ang kaunting ipon at bigas ni Lolo. Dumating ang mga araw na ang almusal namin, tanghalian at tapunan ay iisa na lamang. Lugaw na halos tubig na lamang na may kaunting asin para lamang may lasa. Isang hapon nakita ko si Makmak na nakasandal sa dingding. Hawak ang tiyan niya. "Kuya, masakit ang tiyan ko. Gutom na ako." Sabi niya habang umiiyak ng walang luha dahil tuyo na ang katawan niya sa gutom. Tumingin ako sa kusina, walang laman ang garapon ng asin, tuyo ang kaldero at si Lolo naman ay nakahiga nilalagnat dahil sa sobrang pagod. Doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanang 9 na taong gulang pa lamang ako, Papa Dudut. Pero naintindihan ko na kung hindi ako gagalaw, mamamatay kaming magkakapatid sa gutom. Nagsimula ang pasukan, masakit sa dibdib, Papa Dudut. Yung tuwing umaga nakikita ko yung mga dati kong kalaro na nakasuot ng malinis na uniforme. Bit-bit ang kanilang mga bag. Nagtatawanan habang naglalakad patungo sa mababang paaralan. Dapat ay grade 4 na ako noon. Dapat nag-aaral ako ng math, nagbabasa ng mga kwento. Pero imbis na ballpen at papel ang hawak ko, ang naging kasama ko araw-araw ay isang sako at isang mahabang piraso ng alambre na may pako sa dulo. Nagsimula na akong mangalakal. Sa umpisa hiyang-hiya ako. Kapag nakikita ko ang mga kaklase ko, nagtatago ako sa likod ng mga naglalakihang basura. O kaya sa gilid ng mga puno. Ayaw kong makita nila na ang dating section 1 na si Limoy ngayon ay marumi na ang muka. Amoy jabar at naghahalukay sa tambak ng basura. Pero ang hiya ay hindi nakakapuno ng tiyan. Nawala ang hiya ko nung makita ko ang muka ng mga kapatid ko na naghihintay sa akin tuwing hapon.
Araw-araw nilalakad ko ang buong barangay hanggang sa kabilang bayan sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang init, Papa Dudut, nakakapaso sa balat. Minsan naman, kapag umuulan, basang-basa ako habang nilalamig. Pero tuloy pa rin sa pagpulot ng mga plastik na bote, kalawanging yero, lumang newspaper at mga sirang banyera. Minsan nasusugatan ako sa mga basag na bote o kalawanging pako. Hahayaan ko lang, papahira ng laway, tapos ay tuloy ulit. Isang araw nakakita ako ng isang tambak ng tanso sa isang abandonadong bodega. Ang saya-saya ko nun kasi alam kong mataas ang kilo ng tanso sa junk shop. Nilagay ko lahat sa sako kahit sobrang bigat. Halos mabaluktot ang likod ko habang binibitbit yon patungo sa junk shop. Nang timbangin, binigyan ako ng may-ari ng 50 piso at ilang barya. 50 piso, sa iba barya lang yan. Baka pambili lang ng soft drinks o load. Pero sa amin ay buhay ang katumbas niyan. Diretso ako sa tindahan ni Aling Nena. Bumili ako ng 1 kilong bigas, 2 pirasong itlog at 1 instant noodles. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Makmak at Kulit. "May pagkain tayo ngayon," sigaw ko. Yung gabing yon, nagluto kami. Pinaghati-hatian namin ang noodles na may sabaw at ang itlog na hinalo sa kanin. Habang pinapanood ko silang sumusubo ng mabilis, habang nakikita ko ang mga ngiti sa madudungis na mukha nila, pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Doon ko na-realize na bawat barya, bawat pagod ko sa kalsada may saysay dahil nabubuhay ang mga kapatid ko. Pero hindi laging masaya, Papa Dudut. Ang pinakamahirap na bahagi ng araw ay hindi ang tanghali kung kailan sinusunog ng araw ang balat ko. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang gabi. Kapag madilim na, kapag tahimik na ang paligid at tanging huni na lamang ng mga banyas at kuliglig ang naririnig mo, doon pumapasok ang lahat ng sakit. Doon lumalabas ang totoong limoy, ang 9, 10, 11 taong gulang na bata. Natakot na takot. May isang gabi na sobrang lakas ng ulan. May bagyo yata noon. Ang bubong namin ay tumutulo sa maraming parte. Walang-wala kaming makain kasi hindi ako nakapangalakal dahil sa baha. Nakaupo kami sa isang sulok ng bahay na hindi gaanong nababasa. Si Colette ay umiiyak, hawak ang tiyan niya. "Kuya, gutom na ako, kuya. Gusto ko ng gatas." Wala akong maibigay. Kahit na isang butil ng kanin ay wala. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng baso, kumuha ako ng tubig sa banga, tapos ay nilagyan ko ng kaunting asukal na natitira sa lalagyan. "Inumin mo muna ito, Kulit, tapos matulog ka na. Sa panaginip may Jollibee doon. Doon ka kumain ng madami," sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. Nang makatulog ang kapatid ko, pati si Lolo na mahimbing na ring dumaing sa tabi, doon ko kinuha ang isang lumang pitaka na iniwan ni Papa. Sa loob noon ay may isang litrato. Litrato naming 5 pamilya nung Pasko 2 taon bago kami iwanan. Kompleto kami, nakangiti si Mama, nakaakbay si Papa sa akin. Mukha kaming masaya. Mukha kaming pamilya. Tinitigan ko ang mukha ng mga magulang ko sa ilalim ng liwanag ng isang upos ng kandila. Umiyak ako, Papa Dudut. Yung iyak na walang tunog. Yung pinipigilan mo sa lalamunan mo kasi ayaw mong magising ang mga kapatid mo.
Ayaw mong makita nila na ang kuya nilang inaasahan nila ay mahina rin pala. Kasi kapag nakita nilang umiiyak ako, baka mawalan din sila ng pag-asa. Bakit nyo kami iniwan? Tanong ko sa litrato habang tumutulo ang luha ko sa mukha ni Mama na nasa papel. Ano bang kasalanan namin? Masama ba kaming bata? Kulang ba ang pagmamahal namin sa inyo? Bakit ninyo natitiis na matulog kaming gutom habang kayo? Baka masarap ang buhay ninyo sa Maynila. Walang sumasagot, Papa Dudut. Ang tanging sagot lang sa akin ay ang tunog ng patak ng ulan sa sirangyero at ang malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Pakiramdam ko noon ay gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang humiga na lamang din at huwag nang gumising. Ang bigat-bigat ng responsibilidad para sa isang bata. Taon ang lumipas, naging 13 taon ako. Ang sakong dala ko ay naging mas malaki. Ang balat ko ay tuluyan ng umitim sa ilalim ng araw. At ang mga kamay ko ay naging magaspang at may mga peklat na ng sugat. Si Makmak ay tumutulong na rin sa akin paminsan-minsan habang si Kulit naman ang nag-aalaga kay Lolo na halos hindi na nakakatayo sa higaan dahil sa katandaan. Sa mga taong lumipas na yon, unti-unting may nagbago sa puso ko. Dati kapag may dumadaan na bus papunta ng Maynila, tumitigil ako sa paglalakad. Tinitingnan ko ang mga bus. Umaasa pa rin na baka sa susunod na araw sila naman ang bababa doon. Pero habang tumatagal, ang pag-asang yon ay unti-unting napalitan ng galit. At ang galit ay unti-unting napalitan ng kawalan ng pakialam. Natutunan ko nang tanggapin ang katotohanan. Katotohanan na kami na lamang talaga. Na walang darating na tagapagligtas. Na sina Mama at Papa, tapos na sila sa amin. Binuranan nila kami sa buhay nila. Isang hapon habang naglalakad ako sa gilid ng highway, bitbit ang sako ng mga bakal. Nakita ko ang isang pamilya. Isang ama at ina kasama ang 2 nilang anak. Bumibili ng ice cream. Nagtatawanan sila. Nung una ay nakaramdam ako ng kurot sa puso ko. Pero pagkatapos nun ay tinignan ko ang sarili ko. Sa refleksyon ng salamin ng isang nakaparadang sasakyan. Madungis ako, oo. Pero ang mga bisig ko, maskulado na dahil sa pagbubuhat ng bakal. Ang mga paa ko ay matatag na sa paglalakad. Naisip ko na buhay kami ng 4 na taon na kami-kami lang. Hindi kami namatay sa gutom dahil lumaban ako. Hindi kami tuluyang nawasak dahil nagmamahalang kaming magkakapatid. Nang gabing yon, imbes na tingnan ko ang lumang litrato, kinuha ko yon sa pitaka. Tinitigan ko sa huling pagkakataon tapos ay marahan ko itong tinupi at nilagay sa pinaka ilalim ng isang lumang baul. Hindi ko na sila hahanapin pa, Papa Dudut. Kung makita ko man sila sa daanan balang araw, siguro'y lalagpasan ko na lamang sila na parang estranghero. Dahil ang totoong magulang, hindi nang iiwan ng anak na gutom. Ang totoong magulang, handang magtiis kasama ang mga anak. Hindi yung tumatakas kapag mahirap na ang buhay. Ang lakas ko ngayon ay hindi na galing sa pangarap na makasama silang muli. Ang lakas ko ngayon ay galing sa 2 kapatid ko na natutulog ng mahimbing dahil may laman ang mga tiyan nila. Ako ang tumayong ama at ina sa kanila at pinanindigan ko yon. Sa ngayon po, Papa Dudut, 15 taon na ako. Kaya ako sumulat sa inyo ay dahil may magandang balita ako na gustong ibahagi. Dahil sa tulong ng isang lokal na foundation at ng aming barangay ay napansin ang aming sitwasyon.
Nabigyan ako ng pagkakataon na makabalik sa pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ngiti ko nung hawakan kong muli ang ballpen at notebook. Para akong nabuhay muli. Medyo matanda na ako para sa antas ko. Pero walang halaga ang edad sa taong gustong magbago ang buhay. Si Makmak at si Kulit naman ay regular nang nag-aaral ngayon sa elementarya. Ang pangangalakal, ginagawa ko pa rin tuwing Sabado at Linggo para may pandagdag sa allowance namin at pambili ng gamot ni Lolo Ambo, na kahit mahina na ay buhay pa rin at gumagabay sa amin sa pamamagitan ng kanyang mga payo. Hindi na kami tulad ng dati na laging salat. May araw pa ring mahirap, may mga araw na kailangang magtipid. Pero hindi na kami natutulog na umiiyak sa gutom. Mas matatag na kami sa ngayon. Ang sakit ng pag-iwan, nandyan pa rin yan, Papa Dudut. Hindi naman yan parang dumi na basta-basta mo lang mairorolyo at matatapon. May mga oras pa rin na kapag nakikita ko ang mga kaibigan ko na may kumpletong pamilya, naiinggit ako. Pero hindi ko na hinahayaang mabalot ako ng lungkot. May pag-asa na ako ngayon. Isang pag-asa na hindi na nakasandig sa ibang tao, kundi sa sarili kong mga kamay at sa gabay ng puong may kapal. Alam ko, nararamdaman ko na ilang taon na lamang mula ngayon, makakatapos ako ng pag-aaral. Makakahanap ako ng mas maayos na trabaho. May tataguyod ko sina Makmak at Kulit hanggang sa sila naman ang makatapos. At ang barong-barong namin sa gilid ng sapa ay mapapalitan din yan ng isang mas matibay na bahay na hindi natititigan ng ibang tao at huhusgahan. Para sa mga magulang ko na nasaan man ngayon sa Maynila, hindi ko kayo kinakamuhian, pero hindi ko na rin kayo kailangan. Sanabat na lamang dahil sa pag-iwan ninyo sa amin, natutunan kong maging lalaki sa murang edad. Natutunan kong maging matatag. Dito ko natatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay kapulutan ng aral ang kwento ko ng mga kabataang nakikinig ngayon na nakakaranas din ng matinding pagsubok. Huwag silang susuko. Hanggang may bukas, may pag-asa. Maraming salamat po, Papa Dudut, at mabuhay ka. Ang inyong tagapakinig, Limoy. Grabe ang pinagdaanan po ni Limoy, at sa totoo lang, habang binabasa ko ang sulat ni Limoy, parang sumisikip din po ang dibdib ko. Hindi madaling maging magulang sa sarili mong mga kapatid sa edad na 9 na taong gulang. Pero alam mo, higit sa awa, matinding paghanga ang naramdaman ko para sa iyo, Limoy. Ang tapang mo sa panahong tinalikuran kayo ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa inyo. Pinili mong harapin ang mundo. Madungisan ang mga kamay at mapaso sa sikat ng araw. Huwag lang magutom ang pamilya mo. May mga taong nabubuhay ng buong buhay nila nang hindi natututunan ang klase ng pananagutan na pinatunayan mo sa murang edad. Ipinapakita ng buhay mo na ang totoong pamilya ay hindi nasusukat sa kung sino ang umalis, kundi sa kung sino ang nanatili at lumalaban. Napakalaking hakbang ang ginawa mo na naitabi mo na ang lumang litrato sa baul. Ang pagpapatawad o pagtanggap na wala na sila ay hindi naman para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Ngayong nakabalik ka na sa pag-aaral sa pamamagitan ng ALS, ibuhos mo naman ang lakas mo para sa sarili mong mga pangarap. Matagal mong binuhat ang mundo, kaya ngayong may pagkakataon ka nang matuto,
yakapin mo ito ng buong buo dahil ang edukasyon ang magiging pinaka matalas mong sandata para tuluyang maihango ang mga kapatid mo sa hirap. Huwag mo kakalimutan na habang inaalagaan mo sina Makmak at Kulit, tao ka lang din na napapagod at pwedeng magpahinga. Karapat dapat kang maging masaya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pinapaalala ng naging karanasan mo na ang pagmamahal ay hindi lang isang emosyon, kundi isang desisyon, isang sakripisyo na handang gawin para sa kaligtasan ng iba. Sa gitna ng kawalan ng hustisya at pagpili ng ilang magulang na takasan ng kanilang obligasyon, palagi pong may isang limoy na handang tumayo para itama ang mali sa mundo. Pinatunayan mo na ang kahirapan at ang sakit ng pagiging abandon ay hindi sapat na dahilan para sumuko o maging masamang tao. Sa huli, ang kapalaran natin ay hindi itinatakda ng mga taong nang iwan sa atin, kundi ng sarili nating mga pasya na bumangon, magsumikap at lumikha ng sariling liwanag sa kabila ng madilim na simula. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po